Ngayon lang ako nakakita ng ganito katapang na babaeng hacker. Nangahas pang mandigit sa tren ng maliwanag ang sikat ng araw. At ang mga target niya pa, mga naka-Amerikanang empleyado. Ang binatilyo ay ayaw sanang makialam. Ngunit sa sumunod na sandali, dahil sa kanyang reflexes, nahuli niya ang babae. Ang pangalan ng binatilyo ay David. Ang kakaibang kilos niya ay pumukaw sa interes ng babae. Mas tamang sabihin na sa katawan ni David. Gaya ng inaasahan sa pag-scan ng babaeng hacker. Natuklasan niyang si David ay may cybernetic implants. At ito ay pinakabagong military grade. Gayunpaman, ang data ay nagsasabi na si David ay isa lamang. Pasaway na estudyante na na-expel sa Arasaka Academy. Agad na inaya ng babae si David na makipagsabuatan. Ang hatian sa makukuhang chip ay 70/30ths. Ako si Lucy. David. Hindi nagtagal, pumili si Lucy ng target sa ibang bagon ng tren. Itutulak niya ang chip mula sa malayo. At si David ang kukuha nito sa tamang pagkakataon. Halimbawa, ang mga babaeng naka-Amerikana na masayang nagkukwentuhan. O ang mga otako na addict sa brain dance. Sila ang mga perfectong target. Pagkatapos ng isang biyahe, malaki ang kinita nilang dalawa. Pinag-uusapan nila kung lilipat sila ng linya para ituloy ang kanilang operasyon ng damyugo ang ilong ni David. At bumagsak siya sa hagdan. Ang lalaking ito ay walang health insurance. Wala rin siyang kamag-anak. Pagkatapos ng implant, wala siyang ginawang anumang pag-iingat. Hindi niya alam kung ano ang immunosuppressant. Ikinagulat ito ni Lucy. At dahil dito, nagkaroon ng masamang balak ang black market doctor. Tutal, malaki ang halaga ng Sandevistan na nasa katawan niya. David, mukhang 80/20 lang ang hatiin natin. Sa sumunod na sandali, sumugod si Lucy sa kama ni David. At sinipan niya ang pinto ng sasakyan. Ang kama na kinalalagyan nilang dalawa ay sumalpok sa mga sasakyan. Si Lucy naman ay naging parang baliw sa ilalim ng neon lights. Gamit lamang ang paggalaw ng kanyang mga paa, kinokontrol niya ang direksyon ng kama. Para siyang isang diwata na sumasayaw sa hating gabi. Iniiwasan niya ang mga sasakyan na mabilis na dumadaan. Hanggang sa ligtas silang tumigil. Hindi napigilan ni David na sumuka. Teka, ayos ka lang ba? Habang wala sa sarili, narinig niya na tinatawag ni David ang pangalan ng doktor na nag-implant sa kanya. Nang malaman ng doktor na ginamit ni David ang Sandevistan ng 8 beses, halos hindi siya makapaniwala dahil kahit ang mga matatanda ay hindi makakayanan ng ganitong pagpapahirap. Akala niya noong una, 1 o 2 beses lang gagamitin ni David at hindi niya kakayanin. At pupunta ito sa kanya para ipatanggal. Kaya libre niya itong inilagay noon. At ang kapalit ay mapupunta sa kanya ang Sandevistan pagkatapos itong tanggalin. Ang Sandevistan ay mapupunta sa doktor. Ngayon, kinailangan ni Lucy na gumastos ang sarili niyang pera gamit ang chip para makabili ng 2 araw na supply ng immunosuppressant mula sa doktor. Dahil dito, nabawasan ng mga sintomas ni David. At ang mas malala pa, kung hindi siya makakabayad ng upa, palalayasin siya ngayong gabi. Kaya wala siyang nagawa kundi magmakaawa kay Lucy na isama ulit siya sa trabaho. Gayunpaman, dinala ni Lucy si David sa kanyang bahay. Biglang nahiya si David. Malinaw na ito ang unang beses na nakapunta siya sa bahay ng isang babae. Ang bathtub na puno ng yelo at ang hacker chair sa tabi nito. Malinaw na nagpapahiwatig ng pagkatao ng may-ari. Habang umiinom sila ng tubig, nag-usap sila. Inimprenta ni Lucy sa jacket ni David ang salitang cyberpunk. At napansin din ni David. May lumang poster na nakadikit sa bahay ni Lucy. Ito ay isang advertisement tungkol sa pagpunta sa buwan. Ang pangarap pala ni Lucy ay makapunta sa buwan. Umalis sa magulo at maruming lungsod na ito. Dinala niya si David sa kanyang brain dance. Para silang nakatayo sa ibabaw ng buwan. Maliwanag at nakakasilaw ang sikat ng araw. Maging ang kanilang mga katawan ay naging magaan. Ito ang unang beses na naranasan ni David ang ganitong kamanghamanghang bagay. Nagsayawan sila. Nag-iwan ng mga bakas ng paa sa buwan. Habang naglalakad si Lucy, kumakuwi siya ng marahan. Parang isang matamis na pahiwatig para kay David. Habang nag-aalangan pa si David, biglang hinawakan ni Lucy ang kanyang kamay. Lumipad sila sa ere na parang mga paru-paro. Nakawala sa lahat ng gapos at pressure. Malaya silang nakagagala sa buwan. Maaari silang magsuot ng helmet na gawa sa kristal. At pagmasdan ng lahat ng nasa paligid. Ano pa ba, higit pa sa isang date na nagmula sa buwan. Ang pinakamahirap kalimutan. Ito ang unang pagkakataon na dinala ni Lucy ang isang tao sa kanyang brain dance. Nararamdaman niya lang, si David ang magiging pinakamahusay niyang kasama. At habang tuwang-tuwa si David, isang magaspang na boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Tapos na ang laro, tanga. Bata, pasensya na sa istorbo. Pero akin ang implant na yan. Oras na para ibalik ito sa orihinal na may-ari. At ang dating may-ari nito, ay ang taong nilamon ng implant ang pagkatao. At naging isang baliw na uhaw sa dugo. Sa mundong hinaharap, ang teknolohiya ay lubos na umunlad. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay lalong lumalaki. Ang dalawang tech corporation na Arasaka at Bell iTech, halos may monopolyo sa lahat ng bagay. Lahat ng tao mula pagkapanganak, ay binago ang katawan sa iba't ibang antas.
upang magkaroon ng lakas na higit sa limitasyon ng tao. Ang mahihirap ay maaari lamang gumamit ng mababang kalidad ng mga peking produkto, habang ang mayayaman ay hindi lamang maaaring pumili ng mga high-end na produkto, kundi pati na rin ang mas malalakas na military implants. Hindi rin problema. Gayunpaman, habang pinapalitan mo ang mas maraming bahagi, mas mataas ang peligro. Sa huli, maaaring lumunin ng implant ang anyo ng tao, at maging isang baliw na uhaw sa dugo. Sa oras na ito, lalabas ang anti-terrorist force sa Maxtac para supulin. At ang implant kay David ay tinatawag na Sand of Easton. Ang dating may-ari nito ay si Lieutenant James. Ngunit sa huli ay napalibutan at napatay ng Maxtac. Ngunit ang military implant sa kanyang katawan ay nawala. Pagkatapos, binili ni May ng mahiwagang implant na ito sa pamamagitan ng black market. Bilang resulta, kinabukasan pagkatapos mabayaran, biglang nawala ng kontak ang supplier. At ang batang lalaki na nahuli ni Lucy sa tren ay nakakabit nito sa kanyang katawan. Nagmamadaling tinanong ni David ang pangalan ng supplier. Gloria Martinez, kilala mo ba siya? Siya ang nanay ko. Ang nanay pala ni David, nakamamatay lang sa aksidente sa sasakyan kahapon. Hindi niya alam, ang kanyang ina ay palaging sangkot sa iligal na kalakalan ng mga implant. Sa ngayon, umaasa lang siyang maipagpatuloy ang trabaho at mabayaran ang utang ng kanyang ina kay Maine. Ngunit itinuring ni Maine si David na isang baguhan lamang. Hindi niya kayang kontrolin ang military implant na ito. Bilang resulta, agad na hinublat ni David ang sigarilyo sa kanyang kamay. At mabilis na ibinalik. At ito, ang ika-10 beses na ginamit niya ang kakayahan ng implant sa araw na ito. Nakita si David, na may seryosong mukha. Sa wakas ay lumambat ang puso ni Maine. Pagkatapos ng lahat, may utang pa rin siya kay Gloria. Kaya, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si David. Pagkatapos, pumilo si Lucy. Naglagay ng cracking chip sa leeg ni David. Kaibigan mo ba sila? Oo. Mula sa simula pa lang, nagkataon lang na nagkita tayo. Kaya dinala mo ako dito? Nagsinungaling ka sa akin. Pagkatapos, si David ay napilitang gumapang sa ventilation shaft, pabalik sa kanyang inuupahang apartment. At sa garapon sa mesa, ay ang abo ng kanyang ina. Ilang araw lang ang nakalipas. Isa pa rin siyang mahusay na estudyante sa Arasaka Academy. Kailangang magtipid ng kanyang ina para mapag-aral siya sa prestihiyosong paaralan na ito. Kahit ang washing machine sa bahay ay may utang, hindi niya ininda. Gayunpaman, hindi nito mababago ang kanilang mababang katayuan sa Night City. Siguro kaya, mas gusto ng kanyang ina na magsikap siya, umakyat sa tuktok ng Arasaka Corporation. Gayunpaman, palaging kinukutya si David sa paaralan ng mga mayayamang bata. Muntik pa siyang mapatalsik dahil sa paggamit ng illegal na brain dance. Sa huli, muling nangako ang kanyang ina na babayaran ng paaralan para mapanatili ang pwesto ni David. Gayunpaman, habang pauwi na sila, hindi sinasadyang nahulog sa panganib na masangkot sila sa gulo ng mga gang. Dahil dito, naaksidente ang kanyang ina. Ang pinakamasakit ay, dumating agad ang rescue team sa pinangyarihan. Ngunit tumangling gumutin sila dahil hindi sila VIP clients, at iniwan sila sa ambulansya ng lungsod. Walang magawa si David kundi panoorin ang kanyang ina na mamatay sa harap niya. Binigyan siya ng underground hospital ng pinakamurang serbisyo sa libing. Sa huli ay ang labasan ng vending machine ang naglabas ng urn na may abo ng kanyang ina. Gayunpaman, habang halos mahulog na si David sa kawalan, isang mayamang kaklase ang pumunta sa kanyang pintuan at kinutya pa ang kanyang ina na kaya siyang pag-aralin. May paraan para kumita ng mabilis sa Night City. Anong nangyari? Ha? Ano yun? Sino ka bang hampas lupa ka? Libreng chip? Dahil dito, binugbog ng mayamang bata si David, hanggang sa mawalan siya ng malay, hindi na makabangon. At ang araw na yon, natuklasan niya na ang kanyang ina ay palihim na. Nagtago ng isang military grade na cyberware. Hindi na nakatiis si David. Nagpasya siya nga ipakabit ito sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang mataas na tolerance sa sakit, hindi siya nagpa-anesthesia. Tiniis niya ang operasyon. Pagkatapos, sinuot ni David ang kanyang duguan na jacket, at hinanap ang mayamang bata sa paaralan. At sa pagkakataong ito, ang mga galaw ng kalaban ay parang usad pagong sa kanyang paningin. Biglang kumilos si David at sinuntok niya ang kalaban sa salamin ng pader. Gayunpaman, hindi niya alam na ang lahat ng nangyayari sa lugar na iyon ay minamanmanan ng mga ehekutibo ng Arasaka sa pamamagitan ng CCTV, at ang cyberware na gamit ni David ay isa sa kanilang mga experimental product. Mukhang mas bagay sa kanya kaysa kay James. Agad na nagdesisyon ng mga ehekutibo kanselahin ang pagpapatalsik kay David. Kahit pa gumamit ng malaking scholarship, kailangan siyang maibalik sa akademya. At sa oras na ito, nakatanggap si David ng mensahe mula kay Maine.
Walang saysay ang pagsama sa kanya. Kasama si Dorian na napapaligiran. Halos lahat ng organs niya ay biotech na. Huwag ka munang magpalagay ng implants. Pero, wala pang 3 segundo. Paano nangyari yun?